Mga master, bukas po August 29, 2023 ang opisyal na pagsisimula ng school year 2023 hanggang 2024. Kaya napapanahon lamang po na pag-usapan natin ang isang benepisyo ng mga guro na binibigay sa pagsisimula ng klase. Ito po ang cash allowance, no? Ayon po dito sa joint circular ng DBM at ng Department of Education, simula po 2021 ay nasa 5,000 pesos na ang cash allowance for public school teachers. No, ito po ay para sa mga tinaguriang guro o ayon po sa Magna Carta for Public School Teachers. Kaya included dito maging ang mga ALS mobile teachers, district ALS coordinators sa lahat ng mga elementary, junior and senior high schools and community learning centers who are in the service in DepEd for the current school year and assigned with at least one teaching load. Nag-emphasize po talaga yan dito sa Joint Memorandum Circular ng DepEd at DBM. Ang cash allowance, mga master, ay hindi lamang po ito basta-basta binibigay bilang allowance, kundi ito po ay intended para sa pag-purchase ng teaching supplies and materials, tangible man or intangible, for the implementation or conduct of various modes of learning delivery. Nandiyan na rin po ang para sa internet and other communication expenses at ang para sa annual medical and physical examination expense. Okay, kaya nga po naging 5,000 yan mula sa dating 3,500. Dahil dito po included itong internet communication expenses at maging para sa annual medical and physical exam. Ayon pa rin po sa circular na ito, no, ng DepEd at ng DBM, hindi po mabibigyan ng cash allowance ang mga guro na walang teaching load, no, and performing non-teaching functions, duties and responsibilities within the current school year. Yung mga naka-absence without leave o kaya ay indefinite sick leave, maternity leave, study leave, ayun po ay hindi din po sila mabibigyan upon the release of cash allowance sa pagsimula ng klase. Yung mga found guilty of any offense at yung mga no longer in service as of the official start of the current school year, sila po ay walang cash allowance. Pero yung mga nauna po, yung walang teaching load at yung mga naka-leave, no, sila ay pwedeng mabibigyan ng cash allowance kapag sila po ay nagkaroon ng one teaching load para doon sa mga walang teaching load, o kaya ay yun po mga naka-leave ay bumalik na sa kanila pong pagtuturo, bumalik na po sa kanilang serbisyo. So that's the time na sila po ay mabibigyan ng cash allowance, pero hindi na po buo, no, yung kanila makukuha, kundi ito po ay nakabatay sa isang tinatawag po natin na prorated na proportion lamang po, no, proportionate lamang na cash allowance. Depende po kung kailan sila bumalik sa kanilang serbisyo o kaya kung kailan nagkaroon ng teaching load, yung mga walang teaching load. Ayon po pa rin po dito na ang cash allowance shall be given to entitled public school teachers not earlier than the official start of every school year as stipulated in the annual issuance of official school calendar or as may be decided by the Education Secretary or his or her designated authority in cases of emergency situations. So ngayon wala pong pag-release order na i-release ng mas maaga, kaya bukas po August 29 ang simula ng klase. Yun din po ang opisyal na simula ng pamimigay ng cash allowance. Yung mga nabigyan na po, may mga nauna po, no, may mga division offices and paaralan po na nabigyan na ng kanilang cash allowance. Sila na lamang po yung bahala na sumagot if ever sila po ay tatanungin kung bakit maaga yung kanila at hindi po nakasunod sa guidelines. Ay ito po, no, prorated na cash allowance. Ito po yung sinasabi natin kanina, kung kailan po sila nagkaroon ng teaching load or kung kailan po sila nakabalik sa panunungkulan. Within the first 30 days mula sa simula ng klase, walang problema, buo pa rin yung cash allowance na matatanggap. Kapag hindi po kayo naka-duty on the first day kasi naka-leave po kayo, the following day ay nakabalik naman kayo sa pag-duty. So ibig sabihin, nakabalik kayo sa serbisyo within the first 30 days, kaya buo pa rin ang inyong cash allowance. Pero kung lagpas 30 days na, since August 29 hanggang 90 days,
4,000 na lamang, 80%. Kapag lagpas 90 days up to 150 days, 2,500 na lamang, 50%. At kung lagpas na po sa 150 days ay nasa 20% na lamang or 1,000 pesos ang cash allowance na matatanggap ng isang public school teacher. So ito po ang atin pong nilalaman ng Joint Memorandum Circular ng DepEd at ng DBM patungkol po sa cash allowance na matatanggap ng mga public school teachers officially during sa start ng school year. So bukas po yung simula ng klase, and we are expecting na yung mga hindi pa po nakatanggap ng cash allowance ay hopefully makakatanggap po bukas. If ever po na matanggap bukas, it means na last Friday dapat na-submit na po ng inyong division o kaya ay ng inyong paaralan ang report po dito, no? Yung ADA para po sa cash allowance doon po sa bangko. No, so dapat natanggap na po ng Government Servicing Bank last Friday para na-process na po nila ito sa Bureau of Treasury, so that by Tuesday o bukas, August 29, ay yung gagawin na lamang po yung pag-credit papunta sa mga personal account ng mga eligible personnel. So yun po ang atin pong magandang balita para sa mga wala pa pong cash allowance na natanggap. At yun po ay hopefully makapagbigay po ng sagot sa mga maraming tanong na atin din po natatanggap tungkol sa cash allowance. So tandaan po na itong cash allowance na ito ay intended para sa susunod na school year 2023 hanggang sa 2024. Kung kayo po ay na-hire nitong taon lamang po, so ibig sabihin kayo ay eligible, no, dahil kayo ay in service for this school year 2023 to 2024. No, so wala pong problema kahit nga po ay bukas mismo yung date ng inyong appointment, ay sigurado pa rin po na mayroon kayong cash allowance kasi wala naman pong prior na serbisyo yung kinakailangan, no, na requirement dito, kundi dapat kayo po ay in service, no, sa start ng klase, and kayo po ay kapag on leave nakabalik po ng duty, no, doon po sa start ng klase. So yun po ang ating pong kaunting paalala tungkol sa guidelines ng cash allowance. Ito po yung dating tinanggurian na chalk allowance, at ito rin po yung ating napag-usapan previously na Teaching Supplies Allowance Act, no, na nais po ng ating mga mambabatas na taasan. Pero sa ngayon po ay hindi pa po yung naging batas, kaya dito muna tayo sa 5,000 pesos. Hopefully kapag maging batas yun, sana po nadagdagan itong 5,000 kasi nakasaad po doon na 7,500 na for the next school year. So sana po once na maging batas yun, magbigay ng dagdag na pundo ang DBM para maibigay ng DepEd yung 2,500 po if ever na maging batas yung tinatalakay ngayon na Teaching Supplies Allowance Act. So maraming salamat pa rin po sa lahat ng mga tumatangkilik sa atin pong YouTube channel at sa atin pong Facebook page. Maraming salamat sa inyong lahat.